Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong Hangman, Death card, Ace of Swords. Hangman can clarify ng King of Pentacles. So, ang bida natin ay lalaki. Pwede rin babae kung introvert ay extrovert. So, again, lalaki yung bida natin. Pwede rin babae kung extrovert. Kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo. May anak. Kasal. Mayaman. Kung di mayaman, may business. Kung walang business, may trabaho. Or baka ito yung boss ng iba sa inyo, kung ano. Applicable. Hangman, Strength card. Ano ang dating may problema siya, pero alam naman niya, kailangan niyang magpakatatag, pero nananaig pa rin yung problema ba. Pero tingnan natin, baka may iba pa yan. Kasi parang nakukulangan ako sa detalye, kaya maglalabas tayo ng ibang deck. Ano ba to? Ano bang subject dito? Kasi wala tayong subject Hindi ko maintindihan kung ano ba nung tinotopic. Ano separation reading to? Pero may child. May child tayo. Ano kaya to? Bakit may child? Siguro ang cause ng separation ay immaturity. Kasi may tayo. Sight at the moon. More like relationship to. Anong pinagawa yan? Or cause ng breakup ay immaturity? Wala akong maisip Yun lang naisip ko, yung child. Or masyadong playful to the point na masyadong flirt or easygoing in a way na irresponsible. Pwede rin ganon. Or selfish in a way na sa sarili lang niya iniisip niya. Childish. Or baka simple lang yung pinagawa yan. So, case to case basis, kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo.
pinipilit ng bida dito magpakatatag. Pero nananaig pa rin yung loneliness. Kasi nandito yung hangman eh. Pag nakita ko yung hangman, siya eh. Gusto mapag-isa. Na-stuck sa sitwasyon. Nahang siya talaga. So, yun lang ang naisip kong scenario. Or baka gusto niya pa rin yung person niya. Kaya lang, di na pwede. Or break na nga kasi sila eh. Martyr kasi to. So, whether nangyayari na to, mangyayari pa lang again. Separation reading to. So, pwedeng tumama sa inyo mismo. Or sa someone nakakilala nyo na ganun yung pinakbo ng senaryo. Ngayon, death card, ano yun? Ano meaning nun? So, ulitin ko, separation reading, no contact. Death card, kinlarify ng 8 of Cups. Oh, Wheel of Fortune, oh. Well, ang tingin ko may major life event na maaaring mangyari. Kasi dalawa yung major arcana natin. In a good way, but may death card kasi tayo. Pero maganda naman tong Wheel of Fortune. Hindi naman necessarily pag death card negative agad yung energy. Pero sa bagay, nandito rin naman to. 8 of Cups. Sa bagay, hindi rin naman laging negative yung 8 of Cups. Katabi naman niya ay positive. Well, ang dating sa akin, may transformation, evolution. Ito naman luck or cycle. Baka maiba pa yung scenario dito. In short, baka mag-connect pa sila dito sa senaryong to. Saka dito, Ace of Swords. Pero, communication kasi to. Pero hindi pa rin natin masasabi communication nga ba talaga yung meaning nito. Marami. Depende pa rin sa dalawang card na lalabas. Pero dito, tingin ko maaari magkita pa sila, magkausap. Mabago pa yung sitwasyon ngayon. Kasi ang sitwasyon ay separation, no contact. Mukhang papabor ang tadhana dito sa Wheel of Fortune. Yun yung change dito. Ito, evolution. Or growth. Marami kasi siyang meaning. Di naman siya literal na negative. Kasi di ba walking away din yan. Or disappointment. Or pag-escape. Pero marami nga meaning. So, yun naisip ko, mukhang may pagbabagong maaaring mangyari. Mag-connect all of a sudden. Ang mga bida sa reading na to, yung mag-lovers, mag-connect. So, pag sinabi mo mag-connect, magkita all of a sudden somewhere, or magkausap via call, text, chat. Tingnan natin tong Ace of Swords.
Oh, Chariot, oh. Emperor. Di, ito pa rin yung bida natin. Lalaki yun di ba? O nga, King of Pentacles. Naging Emperor. May evolution na nangyari. Nag-transform yung King of Pentacles sa Emperor. So, yung bida natin, anong maaaring mangyari? Success kasi to. Overcoming challenges. May confession siguro, or clarity, truth na maaaring mangyari dito. Or apology, oh my god. Apology. Tingin ko, mag-uusap sila ulit, magiging communication na yung Ace of Swords, or justice will be served. Maraming pwedeng case, pero tingin ko mag-uusap sila ulit, may clarity na maaaring mangyari, confession na nangyari, justice ay makukuha, or karma, depende. Pero tingin ko papaborang tadhana sa bida natin. Depende sa kung anong gusto niyang mangyari. Kasi may Chariot tayo dito. Ito ay card ng victory. So, ganito yung energy pa rin ng lalaking bida natin sa kwento, or babae kung extrovert. Na, di ba may description ako kanina? Base dun sa description natin kanina, depende kung ano yung description na tatama sa bida natin dito sa kwento. Ano ba yun? Ulitin ko lalaki, lalaking tao, or babae kung extrovert. May anak, di ba, kasal, alin man sa mga to, kasal, mayaman, may business, kung walang business, edi may trabaho, kung walang trabaho, baka sa boss to, boss ng iba sa inyo, tatama yung reading, boss nila mismo. Yan. Ano may isip? So, love reading yung naging topic natin. Separation, di ba? Love reading, separation, no contact readings. So, dahil ganoon, love reading. Maglalagay tayo ng clue. Ito ang possible partner ng Capricorn sa reading na to. Scorpio, Sagittarius, kapwa nila Capricorn. Ngayon, kung di man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Aquarius, Aries, Gemini. Ayun. Iba tayo ng deck. So, dahil iba ang deck, ibang senaryo. Pleasure. Ito, pleasure. Perspective. Ang dating sa akin, kakaroon ng perspective o pananaw ang iba sa inyo na pahalagahan ang sariling pleasure sa period na to. So, ibig sabihin, sa period na to, priority ang sariling pleasure. Yan ang magiging perspective ng iba sa inyo. Pasayin ang sarili sa period na to. Ngayon, ibang senaryo, limitless possibility. Ano yan, limitless possibility, parang dating lahat naman ay may chance na mangyari kasi may possibility, kaya lang hindi nga lang agad-agad dahil
May turtle tayo dito. Phase of race. Slowly but surely. Parang ganun eh. Kumbaga kung may gusto tayong mangyari or i-manifest, may chance naman. Dahil may possibility dito. Kaya lang, it takes time. Or kailangan ng matinding patience para mangyari. Or hard work. Kasi may tayo, turtle eh. So pag ang tagal ng process, kailangan ng hard work, or kailangan mo maghintay ng mahabang panahon para mangyari. So tingin ko all about expectations, manifestations, or wish. Bakit? Playfulness din ba yung kanina? Pleasure naman yun, no? Itong pleasure. Pleasure, ito playfulness. Magre-reflect kasi yung iba sa inyo sa period na to. Kasi yung pleasure at playfulness parang magkarugtong lang sila. In a way na magre-reflect ang iba sa inyo, napasayahin nga, maging playful sa sarili. So, paano yun? Siguro, in-encourage gawin ng mga Capricorn yung mga dati nilang ginagawa na nagpapasaya sa kanila, lalo na nung panahon ng kabataan nila, na gawin nila ulit ngayon, kung possible pa, kung kaya pa. Parang magre-reflect ang Capricorn sa period na to tungkol sa mga ginagawa nila dati nung kabataan nila na ipagpatuloy nila ngayon. Pwede rin ganoon. Or maging playful. Masyado kasing seryoso yung mga Capricorn, kaya encourage maging playful naman. Diba? Para masaya-saya naman. Hindi yung laging seryoso. Diba? Kaya na-encourage maging playful. Mag-iba ng energy. Hindi laging seryoso. So, ilan na yun? Ilang pair na yun? 3 pairs. Ito last pair. Pero hindi pa to last deck. Last pair lang. Well, depende. Case to case basis to, kasi pwede siyang vice versa eh. Either kayo or someone else. Ganito. Either kayo itong sasabihin ko dito, or someone else. So, sabihin natin trust ang iba sa inyo, mag-open up ng secrets, thoughts, feelings. Parang na-encourage na mag-open up ng feelings. Trust na mag-open up. Or trust in a way na mas magiging beneficial sa Capricorn, mag-share ng feelings, thoughts sa period na to. Or i-share yung thoughts, feelings, secrets sa trusted people. Encourage yan sa period na to. Or vice versa. May someone na all of a sudden mag-share ng thoughts, feelings, secrets niya sa iba sa inyo, sa Capricorn. Ayan. Lalagay tayo ng ibang deck ulit. Ito. Pang masasabi nito. So, sa period na to,
So, ano to? Meron tayong clover, key, at birds. Ano yun? Clover, key, birds. Maraming pwedeng case. Sabihin natin magkakapera ang iba sa inyo. Paano nagkapera? May someone na magbibigay. Sino? Kapatid or lover? Or kung di yan bigay ay may tutulong magbayad ng utang. Pautangin yung iba sa inyo ng kapatid nila o lover. Ano pa ba to? Maisip ah. May surprise. Pwede rin surprise to. Surprise nang galing sa kapatid o lover. Or kung di ganon, wala namang lover eh. Wala rin kapatid. Or di sila close ng kapatid. Sino yan? May chance na makausap ng iba sa inyo ang kanilang crush or anyone na interesado sila, like love interest. Ewan kung walang love interest. Kasi papasok dyan yung crush, ex. Ayun. Or anyone na parang gusto nilang makausap. Eh kung wala pa rin. Sino yan? Important message makaka-receive ang iba sa inyo na ikaka-surprise nila. Or baka yung laman ng mensahe ay all about luck, money, surprise, happiness, hope, or opportunity. Yun yung laman ng mensahe na parang madidiscover na Capricorn sa period na to. Or refund. Mare-refund ang dapat refund, reimbursement, liquidation. Ano ba pera eh? Usaping pera. Or baka may ichichika. May someone na magchichika sa iba sa inyo na ikatutuwa nila. Katutuwa nyo. May someone na magchichika sa iba sa inyo na ikatutuwa nyo. Pwede rin ganun, no? Or may tutulong in times of crisis. Ano pa ba? Or magsusolve ng problema nyo. Wala mo isip eh. 23 minutes na to, 24. To 24 na. So, basahin ko na lang tong last part. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Ang sabi, you need to know more. Dalawa ba to? Isa lang. In order to make the best choice, please keep calm. At ang huli, you can be adventurous with this. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.